Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1025 ng Ride On Ministry, araw po ng Wednesday, Miyerkules, April 5, yes. April 5, 2023. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito, mga ka-Ride On sa ating Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Kami po ay muling lumalapit sa inyo. Tinataas po namin ang iyong banal na pangalan, sinasamba ka po namin sa Espiritu at sa katotohanan. Malubos, Panginoon Diyos, ang inyong banal na presensya sa bawat isa sa amin. Lalo na ditong panahon na ito ng Holy Week, na kung saan, Panginoon, ay laan para sa aming pananalangin, sa aming pagtitika, sa pag-aayuno at gayon din sa paglilingkod ng totoo. Gabayan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maghari po kayo sa amin, dulutan niyo kami ng ibayong kagalakan at pag-unawa sa mga nais mong ipabatid sa amin. Lord Jesus, dulutan niyo rin kami, Panginoon, na maayos po na kalagayan po ng internet at signal upang tuloy-tuloy po, Panginoon, ang banal na gawain na ito. Lahat ng ito, o aming Ama, aming Diyos, sa tanging pangalan mo, Jesus, ay aming pong hinihiling. Lahat ay magsabi ng Amen. At amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord, at tayo po ay naantala sa pagkakataon na ito. Gayon pa man, tuloy ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Kumusta ho ba kayo? Ano ba ang mga ginagawa ninyong paghahanda sa panahon po na ito ng Lenten season, lalo na bukas, itong Friday na darating. Kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang linisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal.
Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo, nang pag-asa'y nagdilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagningning. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, ako'y makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang linisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilan niyang pagmamahal. Oh, maraming salamat, O Diyos, sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagtutubos. Salamat po sa kapahayagan ng pag-ibig na ito sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, upang ang buong sangkatauhan maranasan ka. Maranasan ng katiyakan ng kaligtasan ng iyong patuloy na pag-aalok sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa awitin na ito, nadakila ang pag-ibig ni Jesus. Salamat po sa nag-compose nito at naglapat ng musika. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mong awitin na ito sa lahat ng aawit at makarinig nito ay patuloy na mabless. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito at good morning po sa bawat isa sa atin na ngayon po ay Holy Wednesday at purihin po natin ang Panginoon sapagkat siyang ating kadaupang palad. Well, tayo po ay dumako sa ating debosyon, mga karaydoon sa Panginoon, and this is indeed in preparation for the celebration of the Monday, Thursday, tomorrow, yes, which is indeed the so-called sacrament of the Holy Communion. At ganyan the feet, so that as we enter into celebrating the Holy Good Friday, we are indeed ready enough to hear
words of reflection about the 7 last words of the Lord Jesus Christ. And likewise, a preparation also to the whole humanity regarding our celebration of the Easter Sunday. This coming Sunday, mga ka-ride-on sa ating Panginoon, of which all Christian churches ay muling pagtutuunan ng pansin ng napakahalagang gawain na ito. Ang ating pong pinaka-passage ay masusumpungan po natin sa the Gospel of Mark, chapter 14, verses 3 to 9. Yan po ang ating gagamitin at ito rin ay masusumpungan natin doon sa the Gospel of Matthew, chapter 26, verses 6 to 13. At gayon din sa the Gospel of John, chapter 12, verses 1 to 8. At ito po ay merong kinalaman sa kasaysayan na kung saan ang isang babae ay ibinuhos ang mamahaling pabango sa ating Panginoong Hesu Kristo. Kaya ang ating topiko ngayon ay kapag tayo ay maglingkod, ibuhos na natin, itodo na natin mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Well, ganito po ang kaganapan mga kapatid sa Diyos. Samantalang itong si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na ketongin. At habang siya ay nakaupo sa hapag-kainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kaniyang sa ulo mismo ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, tigil muna natin dyan sapagkat meron pang mga kasunod na pangyayari. Ngayon, kung titignan naman natin ng sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Yes, sa aking sinabi kanina na chapter 12 verses 1 to 8, lalo na ang mga paunang mga sitas, verses 1 to 3, na kung saan dito ang tinutukoy. 6 na araw bago magpaskwa ay pumunta si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay, kung saan ay ipinaghanda mismo ni si Jesus nila roon ng isang hapunan. Ngayon si Marta ay naglilingkod, abala sa paggawa. Samantalang si Lazaro ay isa sa nakaupo sa hapag-kainan na kasalo ni Jesus. Samantala itong si Maria ay kumuha ng isang libra ng mamahaling pabango mula sa purong nardo at
pinahiran ng mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa ni Jesus ng kanyang mga buhok. Ngayon ang nangyari, ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Well, yan ang version sinasabi sa The Gospel of John. Papansin natin na dito sa Gospel of Mark, ang pagkasabi diyan ay binasag ng babae ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Pero doon sa Gospel of John ay talaga naman pinahiran ng pabango ang mga paa ni Jesus at pagkatapos ay pinunasan sa pamagitan ng mga buhok ng babae. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, anumang kaparaanan na nangyari nung kapanahunan na yun man ay pagbuhos o pagpahin, ang mahalaga mga ka-ride-on sa Panginoon ay isa pong konkretong kapahayagan ng hindi matatawaran na pagmamahal. At gayon din ng paglilingkod na gayon na lamang mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Alam naman natin na sa kapanahunan na iyon ng ganitong klase, pinakamaganda, kwalidad na klase ng pabango noong panahon na iyon. Isang pabango na mamahalin na laman ng isang sisidlang alabastro. Purong nardo. Talaga naman purong-puro ang pabango na ito at ibig sabihin ay mamahalin na pabango. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kapag tayo'y gumamit ng pabango ay hindi naman ibinubuhos natin sa ulo natin. Kundi pakonti-konti na winiwisik natin dito, sa kilikili, dito pa at gayon din na kung saan din naman binubuhos. Lalo na kung yaan ay mamahalin po. Pero dito ay kakaiba po ang nangyari sapagkat ang babae na ito na si Maria na siyang tinutukoy ng Ebanghelyo ng John ay kung saan na tinutukoy naman dito sa The Gospel of Mark na kung saan ay binasag ni Maria ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo mismo ni Jesus, samantala sa The Gospel of John ay kaiba naman yung pagsasalarawan sapagkat yun ay pinahiran ng babae ang mga paa ni Jesus pagkatapos ay pinunasan ng kaniyang mga buhok. Well, alin man ang totoo na yan at katotohanan naman. Pero ang makita natin mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos, the intention of this act of service unto the Lord Jesus Christ. Yes, the intention, the purpose with the love and passion, yes, and the service unto the Lord Jesus Christ, mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya nga sinasabi natin na kapag tayo ay maglingkod sa Panginoon ay itodo na natin. Yes,
kapag tayo ay maglingkod sa Panginoon ay ibuhos na natin. Hindi yung paminsan-minsan, hindi yung patira-tira, at hindi yung meron pa tayong reserbasyon at sa kalaunay na dun pala natin ibubuhos ang lahat. Ngayon pa lamang, mga kapatid sa ating Panginoon. Lalo na panahon ng Lenten season na ito, a moment for us to come unto the Lord Jesus Christ in the context of reflection, searching of the condition of our humanity, yes, deep within, and inside and outside, mga karaydon sa Panginoon. Na tayo rin ay magsisilbing mga buhay na sisidlan mismo ng Panginoon. Yes. Kung ang tinutukoy dito sa sisidlan ay pabango ang nasa sa loob at mahalimuyak ang pabangong hatid at naidudulot nito. And same is true sana sa buhay natin na magsilbi tayong mga sisidlan ng Panginoon na kung saan ang panlalim at panloob na kalalagayan ng ating mga buhay na dumadaloy sa panlabas na katauhan natin ay naghahadid din ng mahalimuyak. Hindi lamang amoy, kundi ng paglilingkod na merong pambihirang impact sa mga tao at gayon din sa komunidad at sa lahat ng naaabot ng ating serbisyong may katapatan, mga karaydon sa Panginoon. Ang panahon ng Lenten season na ito, tayo na mga sisidlan ng ating Panginoon, nakakakilala na sa Kanya, maging ang mga iba hindi pa nakakakilala sa Kanya at gayon din na meron na kung saan nakakilala na. Pero yes, nagtampo at gayon din na kung saan ay nanumbalik muli sa daigdig na ito na dating Kanyang kinalagyan. Well, the Lenten season providing us the right avenue to reckon with. Binibigyan tayo ng pagkakataon, mga kapatid sa ating Panginoon, upang magnilay-nilay, upang totohanan na saliksikin natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang kabuuan natin bilang tao, bilang mananampalataya, at bilang kabahagi ng lipunan na kung saan ay naroroon tayo, mga kapatid sa Diyos. If we really want indeed to experience more or to encounter and re-encounter more the Lord Jesus Christ personally. Well, ang passage na ito na ipinaparating sa atin, mga karaydon sa Panginoong Diyos. Tayo bilang mga sisidlan, ano ba ang mga bagay-bagay na kung saan ay kinakailangan mabasag sa atin? Yes. Ano ba ang mga bagay-bagay na pagkatapos ang mga ito ay mabasag ay ating pong ibubuhos sa banal na presensya ng ating Panginoon na nag-aalay sa Kanya? Well, mga karaydon sa Panginoong Diyos, itong passage na din ay kakaiba sapagkat mamahaling pabango na ibinuhos o spinahid sa ating Panginoong Heso Kristo, mga karaydon sa ating Panginoon. Yes, in the context of our spirituality, mga karaydon sa Panginoon.
Itignan natin sa ibang dimension ano nga ba ang dapat na kinakailangan na mabasag sa atin. Upang sa ganun, kung ito ay mababasag sa atin at ilalagak natin sa Panginoon ng todo, well, mga kapatid sa Panginoon, ang magiging hatid nito ay mabagong halimuyak. Well, mga kapatid sa Panginoon, from the old self to the new self in the Lord Jesus Christ, if anyone being Christ, is a new creation, the old things have passed away, new things will come. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ano ba ang mga bagay kailangan mabasag sa atin? Damit. Kung tayo ay pinangumugaran ng pride, kailangan mabasag yan. Kung tayo ay pinangumugaran ng kasamaan, kinakailangan mabasag yan. Kung tayo po ay, na maraming mga bagay-bagay na kung saan ay hindi natin nalilisan sa buhay na ito, it should be broken before the sight of the Lord Jesus Christ so that we can come to Him to the fullest, to submit the entirety of our human existence, everything underneath, mga ka-ride on sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, kinakailangan na ang mga dapat na mabasag sa atin na kinakailangan na kung saan na ibubuhos natin sa ating Panginoon. In this time of Lenten season, yes, we search ourselves faithfully before the sight of the Lord and come unto Him with the earnesty of our repenting heart, with humility before the Lord. At gayon din na kung saan ay tutuluyan na natin iwaksi ang lahat ng mga ito na wala hong panghihinayang. Di po ba mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos? Yes, lahat ay atin pong ibubuhos sa Panginoon mula ulo hanggang talampakan, bawat himaymay ng ating katawan, ng ating buhay. Walang maititira, kundi lahat-lahat ay ating pong ibinubuhos sa Kanya. Kanya nga ang babaeng ito na si Maria, na sa kanyang paglapit mismo sa ating Panginoon, na daladalan niya ang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang kayamanan ba ang siyang nagiging hadlang sa ating paglapit sa Panginoon? Basagin mo yan. Basagin natin. Ang anumang estado ng ating buhay ba nagsisilbing hadlang sa ating malubos na paglapit sa Panginoon? Di ba't kailangan na mabasag yan? At ibubuhos natin ng todo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Upang sa ganon ay yaong mas mabuti ang siyang ating may pagkakalob sa Kanya. Well, tignan natin kung ano ang his reaction dito sa ginawa ng babae na si Maria. Well, in the Gospel of John, tinutukoy doon si Judas Iscariote. Pero dito sa ating pinaka-passage, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, sinasabi nga na ngunit may ilang doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili. Well, alam naman natin kung saan naroon si Jesus nandun ang kanyang mga disciples. Pero doon sa The Gospel of John, tinukoy mismo si Judas Iscariote. At ano yung reaksyon na dito? Bakit sinayang ng ganito ang pabango?
sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga dukha. At kanilang pinagalitan ang babae. Well, kita natin mga kapatid sa Panginoon Diyos ang kanilang kakaibang reaksyon. Kung tayo ang naroon, ano kaya ang atin pong magiging reaksyon din? Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ay normal naman akong sana sa kanyang pagkakataon ay nandun yung panghihinayang. Napakamahal niyan. Yes, ganun na lamang binasag at kayo din ay ibinuhos. Di ba ang mahalin ng papagaw na meron tayo na kung saan ay kung yan ay good for 1 year na ating pong iniaabot good for 2 years. Di ba? Winiwisik natin ng pakonti-konti dito at gayon din upang merong maipamoy at gayon din na merong taglay natin na kung saan ay ang sarap naman ng amoy mo. Ano man pamango na yan? Well, na pinanghihinayangan. Pero dito ang babae, wala na yung panghihinayang. Basta kay Lord Jesus ibubuhos ang lahat, yan man ay napakamahal, yan man ay katamtaman, yan man ay hindi mahal, mga kapatid sa Panginoon. Ang pinakamahalaga dyan ay yung good, acceptable intention of doing that. Yes, with purpose. Praising and glorifying, worshiping, thanking, and serving the Lord Jesus Christ. Kaya nga ho, kung tayo po ay maglingkod sa Kanya, itutodo natin. Ibubuhos natin na wala na hong panghihinayang. Sapagkat yan ay total submission, yan ay total commitment, total dedication, total passion unto the Lord Jesus Christ. Sapagkat mismo si Jesus Christ ang siyang ating pong dapat pinamamarisan. Sa araw-araw at gayon din sa tuwid-tuwina sapagkat ang buong buhay niya, katawan niya, ang dugo niya, lahat-lahat panahon ay kanyang ibinuhos bilang isang lingkod at bilang alipin ng ating Panginoon para sa lahat ng tao. Pero pagdating sa mga tao ay bago gumawa ay meron din mga reklamo. Napipilitan ng iba at gayon din ang mga iba na kung saan sinasabi sa kanalang. Ang mga iba na kung saan ay sayang naman kung ibubuhos kanyang, sayang naman kung ibibigay ko lahat yan, ito muna. Kapiranggot muna at sa kanalang iyong buhos na pagkakaloob at paglilingkod sa ating Panginoon. Well, dito mga karaydon sa Panginoon, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Ng babaeng binasag ang sisidlan ng alabastro at ibinuhos ang pabango kay Jesus. O ipinahid ang pabango kay Jesus. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, hindi ko alam kung ang intention mismo ang mga nagalit at mga nagkwe-question sa ginawa ng babaeng ito. Kung yun ba ay tunay na malasakit sa mga dukha na sinasabi, sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga dukha. Kaya nga ho, pinagalitan nila ang babaeng ito. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yun bang talagang mga dukha ang kanilang pinagmamanasakitan? O dili kaya'y yaong mismo na pabango na kung saan ibinuhos kay Jesus dahil ang kalidad
At gayon din ang halaga ay gayon na lamang. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng malaliman at malawakan na pagninilay-nilay sa mga bagay na ito, mga kapatid sa Panginoon. Bigyan kayo ng eksena. Ang mga iba na kung saan na hindi man tayo nag-judge, kung mabigay sa ibang mga larangan. Halimbawa, yung mga pansamantalang kasiyahan. Yes, yung mga happy together. At gayon din yung mga makasanglibutan ay todo ang kahit na malugi na, kahit na mawala na ng berang. Yes, ibibigay ang lahat. Well, pagdating doon sa church, pagdating doon sa gawain ng ating Panginoon ay para bagang yung bulsa ay abot hanggang doon sa bandang malapit na sa paa at nahihirapan dukutin upang ipagkaloob at ibuhos sa ating Panginoon at gayunin ipaglingkod sa ating Panginoon. Pagdating sa makasanglibutang mga gawain, todo buhos. Pero pagdating sa church, pagdating sa gawain ng Panginoon ay saka na lang yan. O kaya masaklap pa na sabihin na kung saan ay titignan yung pitaka, titignan yung purse. Ay, meron pa akong natitira na kung saan ay bare. Ito na lang ang may bibigay ko sa church. Well, nakalungkot mga kapatid sa ating Panginoon. Dahil meron siya, pero mahirap sa kanya na kung saan ay basagin ng mga bagay na ito upang ibuhos sa ating Panginoon. Whereas, ang babae na kung saan lumapit at lumuhod kay Jesus, binasag niya ang sisidlan ng alabastro at pagkatapos ay kanyang ibinuhos kay Jesus ang pabangong mamahalin. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, turingan natin katulad sinabi ko sa inyo ng buhay natin ay magsisilbing buhay na sisidlan sa ating Panginoon. Na kapag tayo maglingkod sa Kanya, bigyan na natin ng todo ang ating buhay. Ang ating panahon, ang ating resources, lahat ng maaari natin ibuhos, ipagkaloob sa ating Panginoon sapagkat sa daigdig na ito, minsan lang tayo mabuhay at darating ang panahon sa hindi natin alam na oras ay lilisang tayo sa daigdig na ito. Ngayon pa lamang nabuhay tayo, bigay natin ang pinaka-the best sa Panginoon. Well, tingnan naman natin kung ano ang naging reaction ni Jesus dito sa reaction ng ni Judas Iscariote at gayon din sa sinasabing ilan na naroon na nagalit at nanghinayang sa ginawa ng babaeng ito. Alam niyo ba nang sinabi ni Jesus sa pagkakataon na ito? Hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Well, sa ibang lingwahe ay maaaring pagkasalit ninyo siya pinapakailaman. Kung dagdagan pa natin ay bakit sa inyo ba yung sisidlan ng alabastrong punong-puno ng mamahalin at mahalimuyak na pabango? Well, mga kapatid sa ating Panginoon. Pero ang sinabi ni Jesus, kung nagalit ang ilan sa mga disciples, lalo na si Judas Iscariote, na nanghihinayang sa ginawa ng babae, samantalang si Jesus, isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Wow, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha at kung kailan ninyo nais, magagawan ninyo sila ng mabuti, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Dahil alam nga mismo ni Jesus
nahaharap siya sa pinakamatinding pagsubok at pasakit sa kanyang buhay mismo na siyang ating inaalala. Yes, minsan sa loob ng isang taon o kaya sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung panahon ng Monday, Thursday at Holy Friday, mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Kaya tamang sinasabi ni Jesus, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Inihanda na ni Jesus ang kanyang mga disciples kapag dumating ang pagkakataon na yon na hindi nila makasama si Jesus, tulad ng ilang taon na kung saan ay nakasama mismo nila si Jesus face to face sa lahat ng kanyang naging lakbayin, ministeryo at pagmimisyon at pangunguna. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sinabi pa ni Jesus, ginawa niya ang kanyang makakaya. Yes, nagpauna na niyang pinahira ng katawan ko para sa paglilibing. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo, sa buong sanglibutan ng ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa kanya. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pansin ninyo, sa larangan po ng paglilingkod, napansin ko dito yung nagpauna niyang pinahiran ang katawan ko. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, titignan ko yung konteksto na kung saan pagdating sa gawain sa Panginoon, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, nararapat lang na kung saan ay priority natin siya. Yes, nauuna tayo mga karaydon sa Panginoon, that's indeed. The essence of the Lord that Jesus Christ in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. When we give, when we serve, mga kapatid sa Panginoon todo at lubos, mas marami yung magiging balik nito, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, isang mabuting bagay ang ginawa ng babaeng ito kay Jesus. Ginawa niya mismo ang kanyang makakaya. Kung sa iba nakapanghihinayang pero sa kanya, hindi niya pinanghinayangan ng kanyang pagkakaloob, ang kanyang ipinaglingkod at gayon din ang maibigay niya ang kanyang makakaya para kay Jesus, sapagkat ganun niya kamahal si Jesus. Ganun niya binibigay ang kapahayagan ng kanyang pananampalataya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang commitment and passion to serve the Lord Jesus Christ without reservation. How about us, mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Kaya nga ho, sa panahon ng Lenten season na ito, a time for us to search ourselves. Alin ba ang mga bagay na dapat mabasag sa atin? Alin ba ang mga bagay na dapat na maibuhos natin sa ating Panginoon? Alin ba ang mga mabubuting mga bagay at gayon din abot ng ating makakaya na nararapat natin na ipagkaloob, ipaglingkod sa ating Panginoon? Ang mga katanungan na iyan ay iiwanan sa bawat isa sa atin. Sa patuloy natin na pagtitika, sa patuloy natin na pananalangin, sa patuloy natin na paglilingkod sa ating Panginoon at gayon din sa ating kapwa, lalo na ang mga duka. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat po ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na ehemplo ng babaeng ito na si Maria na lumapit kay Jesus. Binasag ang sisidlan ng alabastro at ibinuhos ang mahalimuyak at mamahalin na pabango bilang kanyang paglilingkod kay Jesus at gayon din bilang paghahanda sa paglilibing ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat po ng marami, salamat sa bagong araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po sa lahat ng ibinibigay niyo na pagkakataon na maaari kaming makapaglingkod. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon po ay ating pong batiin ng ilang mga kapatid na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Maria Cecilia Rafael Dacusin, happy birthday sa iyo. At gayon nilang kapatid na Injiang Pascua, happy birthday. Roland Montero ng Bacolod City, happy birthday sa iyo. At gayon din ang kapatid na KMSC. Yes, Krista Marie Acosta sa Miling Kubangbang Mayon ng San Mateo Isabela. At gayon din ang kapatid na Laila Burgos Godoy ng Ramon Isabela. Happy birthday sa iyo. Mila Camose at Paul Mitch, happy birthday sa inyong dalawa. At gayon din ang kapatid na Mindel Diamond Tangona ng Pasukin, Ilocos Norte, happy birthday. Piel Tangona ng Ramos Tarlac, happy birthday sa iyo. At gayon din kapatid na Joshua Arevalo ng Alabat, Quezon, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Kerry Rose Kasiguran, happy birthday sa iyo. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa mga kapatid na ito. Natukoy ang kanilang mga pangalan na birthday nila, pero hindi lamang sila kundi lahat po ng may birthday na nasa iba't ibang dako sa buong mundong ito. At gayon din ang mga sanggol na isinilang mismo sa araw na ito. Kami po, Panginoon, ay nagkikiselebrate sa bawat isa sa kanila. Patuloy mo silang pangunan at pagpalain, Panginoon, kanilang mga buhay. Gayon din, Panginoon, kanilang mga kalusugan at maging ang kanilang pangatawan ay lagi maayos. Gayon din, Panginoon, na samahan mo sila na ipagtagumpay, pagpapalang kanilang mga buhay, pamilya na kanilang kinabibilangan. Marami pa po, Panginoong Diyos, ang paparating na mga taon na kanilang ise-celebrate na naway. Hindi sila nakakalimot na lumapit sa inyo upang magpasalamat at magtalaga ng kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan, sa iglesia natin minamahal.
nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwid-tuwi na lumawig na ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesyahan natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan naman natin lahat po ng my birthday at mga sanggol isinilang sa araw na ito. Itsin naman natin kalimang mga pamilyang pinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po dumako sa ating mga panalanginan at meron ba kayong mga prayer requests na kinakailangan po na may panalangin natin sa banal na presensya ng Panginoon. Type nyo at isend ninyo ng ating mabasa, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito at gayon din sa aming preparasyon nitong darating na bagong araw bukas, sapagkat yan ay Monday, Thursday, sa buong mundo, lalo na po ang nasahanay ng mga Christians, mga Christian churches. Gayon din nitong darating na Friday, Good Friday, at gayon din po, Panginoon, nitong darating na Easter Sunday, Lord Jesus Christ, all the remaining preparations to this very important gatherings of the church. Aming Ama at aming Diyos, na inyo pong pangunahan at pagpalain, Panginoon, lahat po ng mga ganap na mga pagsamba, pagdiriwang ng banal na hapunan, paghuhugas ng pagtalakay sa 7 wika at selebrasyon ng iyong paggabuhay na maguli. Lord, i-bless po ninyo lahat ang mga mensahe ng buhay na dadalhin ng mga lingkod mo, pagpalain niyo. Gayon din ang bawat isa, Panginoong Diyos, na darako sa bawat church na kinabibilangan. Lord Jesus, maging panahon ng bawat isa to renew our faith, to renew our lives, to renew the family we belong, and to renew everything unto the Lord Jesus Christ, especially regarding our first love unto you, that time when we encounter you first, when we receive you, acknowledge you as our Lord and Savior. That time na naranasan namin ang panimulain ng pagbabago ng aming buhay. Salamat po ng marami. Yes, Lord Jesus, pagpalain niyo lahat ang mga gawain na ito. Gayon din na patuloy mo na ipagpala ang buong mundong ito, Panginoong Diyos. Lahat po ng mga bansa, lahat po ng mga leaders ng bawat bansa, lahat po ng bawat komunidad, pamilya, mamamayan, lahat ng mga sektor at lahat, Panginoong Diyos, ng mga ahensya, departamento, at gayon din sa buhay pribada, Panginoon, pagpalain niyo lahat. Upang sa ganon, Panginoon, sa panahon ng Holy Week na ito at Easter season ay maituon ng bawat isa, Panginoong Diyos, sa iyo. Yes, Lord, napakaraming mga problema kinakaharap, nararanasan pang kasalukuyan ng bawat bansa, Panginoon. Yes, dalangin namin, Panginoon, ng lahat ng mga ito, lalo na, Panginoong Diyos, ang mga social ills na nangyayari. Sa mga gawaing katiwalian ng mga
nagnanakaw ng kaban ng bayan, sa mga problema ng mga krimen, sa mga problema na ano paman, Panginoon, na kinakailangan, Panginoon Diyos, na lahat ng mga iyan ay mabasag. Yes, na lahat ng mga iyan ay maibuhos, na maitalaga sa iyo, at umaasa na something new, something good, and something extraordinary na siyang magiging kapalit para sa ikabubuti, ikagaganda, ikauunlan, yes, ikatutuwid at ikababanal at ikapapayapa na merong katarungan ang lahat po ng mga bansa. Maratin niyo, Panginoon, so that in every place, O Lord, that Jesus Christ, the whole world, the entire humanity can indeed re-experience the beauty of being in you. Yes, the blessing na pinagkakaloob mo at gayon din ang pagbabago na nais mo na mangyari, Panginoon, sa buong sangkatauhan na ito. Lord Jesus, we claim and we declare Jesus for the Philippines, Jesus Christ for every nation, for the whole world, at sa lahat ng tao. And we pray, O Lord, that Jesus Christ, for the continuing aflaming of the Holy Spirit deep within us, as Christians, as faithful Christian believers, as your prayer warriors, as your prophets in these modern days, to go forth and proclaim the gospel and your kingdom, and that more souls to come unto your feet, to accept you, to receive you, to acknowledge you, and to experience that change na ipinagkakaloob ng Panginoon. Hallelujah, we pray for the ending of ano man nangyayari na kaguluhan, gera, Panginoon, lalo na sa pagitan po ng Russia at Ukraine, at gayon din, Panginoon, ang mga masasalimutan kung saan na isikalutan na nangyayari sa pagipagitan ng mga bansa. Panginoon Diyos, let your peace shall reign on earth. Let your love flourish sa lahat ng dako sa buong mundong ito, sa bawat tao, Panginoon Diyos. Yes, Lord Jesus, we come unto you to bring all those who are experiencing anxieties, yes, depression, and even those who are at the midst of disabilities, those who are in the midst of sickness. We pray, O Lord Jesus Christ, for your continuing healing, for them to be recovered, for them to be restored, for good health and wellness, and even that your spiritual and financial blessings to be outpoured to each one of them, O Lord, that Jesus Christ. Marapatin niyo, Panginoon, that we claim and we declare in the mighty name of Jesus. Hallelujah, at praise the Lord be with us for the whole day, and even for the whole Holy Week and beyond. Yes, Lord, yes, Christ. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-iingat sa amin magpalat, gayon din ikaw ang siyang patuloy na maging tagumpay namin, ikaw ang patuloy na katatagan at paglago namin sa lahat ng panahon. Binabalik po namin lahat po ng pasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin at pagsamo. Lahat kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan, binabasag namin ang dapat mabasag sa aming mga buhay at gayon din sa ibang larangan upang kami, Panginoon, ay makapaghandog, makapaglingkod ng lubusan sa iyo. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin kasama ang aming pagkilala at pagtanggap na merong pusong nangagsisisi sa bawat kamalian, sa bawat pagkukulang na aming nagawa sa mga nakalipas na mga araw. Sa matamis na pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon.
Hallelujah! Praise the Lord! Kumusta po kayo dyan sa inyong kinaroroonan? Kumusta pong buhay? Kumusta ang panahon dyan? Hallelujah! Kumusta ang preparation ninyo for tomorrow's activity? Yes, the Holy Communion and worship service at gain din washing of the feet. At kumusta ang preparation ninyo for the Good Friday and Easter service? Hallelujah! Praise the Lord! Well, enjoy natin lahat ng ito na kung saan binibigay po ng Panginoon sa bawat isa. Thank you so much for being with us. Salamat po sa inyong presence, sa inyong panalangin, sa inyong pagigisa, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa page na ito at gayon din sa pag-share ninyo ng bawat episode ng Ride on Ministry voluntarily at gayon din mga kapatid sa ating Panginoon. Yes, magpatuloy tayo sa maibayong paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay dumako sa mga comments na inyo pong pinarating sa himpilan ng Ride on Ministry. How are you, my dear Pastor Pablito Pulyantes ng Binangon, Rizal? God bless the whole family and the bilis at gayon din ng kabuuan dyan sa bandang Binangonan. Hallelujah! Ang kanyang comment, good morning po, Bishop. Maraming salamat. Good morning din sa iyo. Gayon din mula sa kapatid na Josie Rose Pangilisa sa labihan ng Maria Aurora ng Aurora Province. God bless the whole family and the whole of Aurora Province. Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan. Kumusta ka kapatid na Sela Dios yes, Pinto ng Nueva Ecija, yes. God bless the whole family at ang kabuuan ng Nueva Ecija. Purihin natin na pangagay din na kanyang comment. Blessed morning po, Bishop Litangonan. At sa lahat, God bless po and your family ministry. Thank you very much. At blessed morning din at God bless you all dyan. With emoji po ng yes, puso. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka naman kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol Dilaman, Quezon City, Metro Manila. Yes, God bless the whole family at kabuuan ng Quezon City, Metro Manila. Ang kanyang comment, good morning Bishop sa buong pamilya sa Ride on Ministry. God bless you. Maraming salamat. Gayon din po sa inyong lahat dyan at gayon din ang kanyang emoji ng glory. Hallelujah. Glory to God in the highest. Gayon din ang kanyang emoji ng blessing at gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars at sa ribbon meron nakasulat na blessed. Hallelujah. Urihin natin ang Panginoon at gayon din. Yes, how are you my dear kapatid na Ben Caballos ng Caloocan City? At saan ka ba ngayon? Nandiyan ka ba sa bandang Santa Rosa sa construction? Well, regards to your family at God bless the whole family at gayon din sa kinaroroonan mo sa ngayon. Ang kanyang comment ay, yes, good morning po, Bishop po, yes. Hallelujah, winabili po ng panalangin at meron 4 na stars at pinakosal na blessed sa ribbon. At gayon din Governor B. Emoji ng puso, meron 5 stars at meron nakasulat na amen. Hallelujah, and praise the Lord. Uri natin pa yan, kumusta naman kayo dyan sa bandang Maria Aurora ng Aurora Province, kapatid na Felipe Satorno. Yes, God bless the whole family at gayon din sa lugar ninyo dyan. Ang kanyang comment, magandang buhay po, Bishop Litangonan and Ma'am Jean Grace Tangonan. Blessed morning po sa inyo at sa lahat. God bless us all. Mga karado na ministry, mabuhay po kayo, Bishop. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyo dyan. Winabot niyo po ng panalangin at gayon din ang mukha ng tao, gayon din ang puso at gayon din ang mukha ng tao. May puso at gayon din ang simbolo ng love. Purihin natin ang Panginoon. Kumusta ka naman, my dear Mirna Vincent Caballos dyan sa Caloocan City, Manila. God bless the whole family. At gayon nakabuhan ng Caloocan City, yes. Ang kanyang comment po, Bishop, panalangin po sa sambahayan. I-bless mo po kami araw-araw po. Good morning with milk tea. Hallelujah. Good morning din. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ang buong pamilya ng mga Vincent Caballos dyan sa Caloocan City. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat sa kanila, magpala sa lahat po ng larangan. Yes, Lord Jesus, matugunan po ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw at gayon din na sila po ay patuloy na tumatatag sa pananampalatay, lumalago spiritually
At pagpalain mo, Panginoon, kanilang mga kabuhayan at gayon ng kanilang mga kalusugan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. At paki-extend mo ang aking regards kay DSE Reverend Tim Palmihar and family at gayon din kay Pastor Bea. Salamat dyan sa bandang First Maligaya, Methodist Church, Caloocan City, Balabalida at gayon din lahat po ng mga member dyan. Yes. How are you, my dear kapatid na Macaria Caritero Raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan? God bless the whole family at gayon din nakabuan po ng Anda at gayon din ng Pangasinan. Well, ang kanyang comment, mapagpalang umaga po sa ating lahat, Bishop Ma'am Jeans, sa Ride On Ministry. Salamat po ng marami. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Purihin ang Panginoong Diyos. Love, care, prayer always sa ating mga kapatiran sa pananampalataya sa mapagmahal na Panginoong Diyos. Yan, sa Bishop, opo, maraming salamat sa lahat ng good health tayong lahat. Yes. Maraming salamat sa prayer, Bishop. Yes. Sa araw-araw, yes. Bless po Tondol Beach Community Christian Church. Yes, bless ang church na ito. Lahat bahay sambahan mo po, Lord. Yes. Ipag-pray po Caritero Raon family. O kami, Bishop, yes, in the mighty name of Jesus, we indeed completely entrust the whole family, Caritero Raon family, Panginoon, ng iyong pag-iingat, pagliligtas, pagpapala, pagsusubaybay sa kanila sa araw-araw, and even to bless their bodies and health, at gayon din ang kanilang mga livelihood. At gayon din ang kanilang maaktibong paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng iglesia na kung saan sila po ay kabilang. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Sa paggabay mo sa araw-araw, praise God in Jesus' name. Yes, we need to praise God every day. Mga karaydon sa Panginoon, with every po ng puso mula dito hanggang doon. Puso hanggang dito, panalangin mula dito hanggang doon. Panalangin mula dito hanggang doon. Hallelujah, praise the Lord. How are you? My dear Diaconessa Elicia Hadormeo Gansit ng General Trias City, Cavite. At gayon din ang imal na asawa, Pastor Reverend Bonifacio Bori Gansit ng Ciudad de Divina Village, Methodist Church, ang Tres Martires City, Cavite. God bless the whole family, your ministry, and the whole of Cavite. At gayon din ang church na niyo pong kinabibilangan at gayon din ang kanyang comment. Good morning po, Bishop at mga ka-Ride On na ministry. Maraming salamat po. Hallelujah. Gayon din po sa inyo. Shout out sa ating kapatid na Nel Danunan dyan sa Banay, California, USA. God bless nyo ng family at sa lahat. Ang mga Pilipinos dyan at mamamayan dyan sa Batang United States of America, particular dyan sa Batang California, USA, gayon din at Tita Corazon Navarro. Kumusta kayo dyan sa Batang Sito Balanga, Bataan? God bless the whole family at gayon din ang the whole of Bataan. Kapatid na Alma Monteberhen, De Leon, yes. Dyan sa bandang Olongapo City, Zambales, God bless the whole family. At ang kabuuan ng Olongapo City, Zambales, purihin po natin ang Panginoon. Yes, added comment mo lang sa ating kapatid na Ben Caballas. Yes, sa work kami dito, kami sa Laguna po, naghintay ng sahod mamaya. Yes. Tingnan nga natin kung makapunta ako dyan at i-blow out mo ako. Congratulations naman at talaga naman na meron silang pasahod. Yes, pagpalain po lahat po ng mga trabahadores, pagpalain po lahat po ng mga manggagawa, purihin natin ang Panginoon. Prayers po kay Romira Jan Caballas. Birthday po niya. Ayaw na po handa. Yes, ayaw niyang handa. Yes. Kahit na merong panghanda. Gusto niya damit at t-shirt na lang. Yun nga pala. Hiningi sa akin pang church po niya. 14 years na po siya. Bahala po siya si Lord magbalik sa iyo. Malaking pasalamat ko po sa inyo. Ikaw po ang nagpapalakas sa amin pamilya. Andyan kayo ni Pastora Bea and Pastor Tim. Mula nang lumapit ako sa Panginoon, laging pasalamat ko lagi po ako my work. Yes. Bigyan lang ako ng kalakasan. Palagi marami pa ako estudyante. Gusto ko makapagtapos sila. Yes, and noble na hangarin ng isang ama ng tahanan. Marapatin niyo, Panginoon, lahat po ng mga estudyante, mga anak
ng mag-asawang Benad Mirna, yes, Caballas ay makatatapos sa Panginoon pag-aaral. Ang kanilang mga anak at gayon din na patuloy po, Panginoon, na maging maunlad ang kanilang kabuhayan. Ang iyong pagigligtas at gayon din ang mga estudyanteng ito ay magkakaroon po ng magandang kinabukasan sa darating po na panahon. Yes, and that we claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ, gayon din, Panginoon, na kami po ay nakikisa sa pagpapasalamat sa naturang natatanging kaarawan ng kanilang anak na si Romir Jan Caballas na ngayon ay birthday niya. Ayaw man na kung saan ay merong handa, pero pasinayaan po, Panginoon, na siya ay magkaroon ng bagong damit na kanyang magagamit, lalo na sa iyo, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ng anak na ito at marami pa na daratal na mga taon na kanyang isa-celebrate, na nagpapasalamat, nagtatalaga ng kanyang buhay sa iyo, Panginoon, inyong pag-iingat. At gayon din, Panginoon, na mismo ang kapatid na ito ay magkakaroon po ng magandang kinabukasan sa darating na panahon at makatatapos siya maging ang kanyang mga kapatid ng pag-aaral. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Romir Jan Caballas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan natin, kapatid na Romir Jan Caballas sa kanyang birthday sa araw na ito. Purihin po natin ang Panginoon. Gayon din, added comment mula sa ating kapatid ng Felipe Satorno. Amen. Salamat po sa mabiyang mensahe ng buhay, Bishop. Welcome to God be the glory. Pinabigyan po ng panalangin at gayon din na added comment mula sa ating kapatid na Josie Rose Evangelista Saliben. Amen. To God be the glory sa napakamabiyang mensahe ng buhay. Ano ang marapat namin basagin at ano ang dapat namin ibuhos sa ating Panginoong Diyos. God bless you, your family and your ministry, Bishop. Thank you very much. To God be the glory. With every po ng mukha ng tao na panalangin, puso-puso, hallelujah. And praise the Lord. Kumusta naman kayo, kapatid na Milita Celestia, Pastor James Celestia ng Talim Island, Binangon Rizal. God bless the whole family at ang kabuuan ng Talim Island, Binangon Rizal. Ang kanya comment, blessed morning po, Bishop Lito and Ma'am Jean Titabiat sa lahat ng mga Karaydon Ministry at God bless you all. Maraming salamat po. Gayon din po siyang dyan, winibudi po ng panalangin mula ditong Gandon. At gayon din ng mukha ng talo lumalabas ang puso, nagsasabi I love you. At gayon din ng iba-ibang klase ng mga puso. At gayon din talbos na malunggay. Mukha ng tao panata, gayon din mukha ng tao na may star sa dalawang mata. May puso, may puso, may puso. At gayon din ng simbolo ng peace. At gayon din po ng bulaklak ng mabelag, bulaklak ng rosas. Hallelujah at praise the Lord. Yes, ang kanyang comment, Bishop Lito, nagbukas ako. 7:22, wala po kayo sa page ninyo po. Wala po ng peace at gayon din ng puso-puso at mukha ng tao, may tatlong puso. Hallelujah, puri na Panginoon, that's okay. Hallelujah, praise the Lord at gayon din. Ang kanyang added emoji ng panalangin, meron apat na stars. Sa ribbon meron nakasalat na blessed. Gayon din ang kanyang emoji ng blessing. At gayon din ang kanyang emoji ng kanyang hawak-hawak na malaking puso. Duwal-dalo yung pusong patas sa ating Panginoon. Gayon din ang kanyang emoji ng malaking mangkok na kung saan puno-puno ng iba-ibang klase ng putas. At sa background na puso ay meron nakasulat na love you all. Thank you very much. At gayon yung kanyang emoji ng puso. Meron lamang stars, meron nakasulat na amen. At gayon din ang emoji ng microphone na kung saan ay hugis puso. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji na bless. Hallelujah. At gayon din, how are you my dear kapatid na Achi, Maria Nititapundo ng Cebu City, Cebu, Visayas. At gayon din ang Holy Lord Friendship Prayer Brigade. Mayong adlaw sa danang-dangan salamat. God bless you and your family. At gayon ng kabuuan ng Visayas dyan. Puri na pang gayon din ang iyong medical work at ministry bilang administrator ng gawain ng Holy Word Friendship Prayer Brigade. Hallelujah.
Ang kanyang comment, Blessed Holy Tuesday sa lahat. Shalom. Shower blessings, love you all. Purihin natin na pwede po ng panalangin na gayon din puso, talbos sa malunggay at gayon din bulaklak ng gumamela at gayon din ng samplar mukha ng tao na panatagal gayon din ng ng labi na kung saan nakalipsticks ng red at gayon din ng panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. How are you, my dear kapatid na Mers Ramirez? Where are you now? At nandiyo ka ba sa United States of America? God bless the whole family at gayon din ang kabuuan ng kinaroon niya ng kanyang comment. Blessed Wednesday, Bishop Palito Tangonan. Thank you very much. Gayon din po sa inyong lahat dyan. At gayon din, how are you, my dear Pastor Leonard Dato ng City Balanga Bataan? At gayon din ang All Lord Prince Prayer Brigade. Love, yes, God bless the whole family. At gayon din ang inyong lugar dyan. Ang kanyang comment, Blessed Holy Thursday po, Bishop Lito at Jean and Olbia at all Karadon Ministry. God bless you all. Maraming salamat at likewise. Gayon din ang added comment ng kating kapatid na Chi, praying for good network during the prayer brigade tonight. In Jesus' name, amen at amen. Yes. At gayon din with same emojis. Puri ng Panginoon. Gayon din ng Blessed Holy Wednesday pa na. Amen. Hallelujah. Salam. Pinabili po ng panalangin at gayon din ng iba pa na kung saan kasintulad ng kanyang paunang mga emojis. Kumusta naman kayo dyan sa Batangkalaka, Batangas, kapatid na Minerva de la Cruz? Yes, God bless the whole family at ang kabuuan ng Batangas. Hallelujah. At gayon din, maalala ko tuloy yung yes, Marvelous Faith Methodist Church na kung saan ang kanilang Easter service somewhere dyan sa bandang Batangas. Hindi ko lang maalaala na isang beach ba yan? Puri ng Panginoon. At yan, Saturday pa lamang nandun na sila at parang retreat na rin sila. Yes, doon sa kanilang Anilaw, yes. Anilaw, Batangas Beach Resorts. Pagpalay ng Panginoon ang inyong gawain dyan. At gayon din lahat po ng mga gawain ng mga Easter services. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ang emoji comment mula sa kapatid Minerva de la Cruz. Emoji po ng puso. Merong nakasulat na amen, 5 stars. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars. At sa ribbon meron nakasulat na blessed. Yes, added comment mula sa kapatid na Milita Celestra. Bishop, opo, kapatid na Milita, salamat po sa Diyos. Ginising na lahat tayo upang makasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin po natin ang Panginoon, po ng panalangin at gayon din ang mukha ng tao. Yes, puso-puso, talbos sa malunggay at gayon din ang puso. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din mula sa kapatid ng Bita Celeste added comment, amen, praise the Lord, hallelujah. With emoji po ng prayer, hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment, Bishop. Opo, pakiawit po ito sa page 80. The Old Rugged Cross. Salamat po kay Ma'am Jean. Love you po. Thank you very much. Love you too. Winabad niyo po ng mga panalangin at gayon din ng puso-puso na meron ribbon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Dahil po bukas ay Monday, Thursday. Ang ride on the ministry bukas sa alas 7 ng umaga ay sa pamagitan po ng pagsamba. Yes. At gayon din ng banal na hapunan. At pagkatapos niyan ay kami po'y maglalakbay patungo sa isang dako na kung saan ay alas 3 ng hapon ay tayo naman ng mangunguna sa banal na hapunan at washing of the feet. Hallelujah at praise the Lord hanggang sa Biyernes na yan na tayo po ay maging concluding speaker din sa 7 wika ng ating Panginoon. Kaya sa Biyernes ay maaring gabing-gabi na kami makarating dito sa Cavite, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. The Old Rugged Grounds at yan po ay hanapin po natin. Gayon din na kung saan ay pasalamat natin sa ating Panginoon sa Kristo, ang Holy Spirit, ang Diyos Ama at gayon din ang nag-isang Diyos, nahayag sa 3 persona pero isang Diyos, at gayon din ang mga libo-libo di mabilang ng mga angels sa Panginoon sa buong kalangitan, at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, ang kingdom ng ating Panginoon kung saan
Every day we claim and we declare kingdom favor sa bawat isa atin. Yes, kingdom victory sa bawat isa sa atin. Yes, kingdom faith sa bawat isa atin. Kingdom love sa bawat isa atin. Kingdom joy sa bawat isa sa atin. Kingdom hope sa bawat isa sa atin. Kingdom overflowing grace sa bawat isa atin. Kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa atin. Kingdom Holy Week sa bawat isa atin. Hallelujah, praise the Lord. And Kingdom Easter sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, the old rugged cross, purihin natin ang Panginoon at tignan natin, hanapan natin yung the old rugged cross na yan. Lagi po na kung saan ay inaawit sa panahon po ng Holy Week. Yes, old rugged cross. Saan ka na ba? Medyo, yes, nagtatago yung old rugged cross na yon. Pero mahahanap din kita, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Saan ka na ba, old rugged cross? Purihin natin ang Panginoon. Yes. The old rugged cross. Yan, sa kalumaan dito ay talaga naman natin pong nahirapan na hanapin ng the old rugged cross na isa din sa paborito natin na awitin, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa lahat ng panahon, ang pinaka-mensahe nito ay ito na nga naman, na patuloy na tumatagos po sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Page 80, yes. Palagay ko ay ibang imnaryo yung sinasabi ng ating kapatid. Ba't di mo makita dyan sa himnal? At nandyan lahat ang mga awitin patungkol to the old rugged cross. Hallelujah, and praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. At meron tayo nakita na kung saan ay meron na sabi niya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Meron akong nakita pero Tagalog, pero maganda na awitin po natin sa Tagalog daw. Sa Tagalog daw, purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At yes, Sa Tagalog po. tignan natin kung maaawit natin. Where is that? Sabayan mo ako, kapatid na Melita. Sa burol, yaong cross na tayong ang tunay sa gisag ng kahirapan. Doon si Kristo ay napakot, nabayubay, sa sala ko ay namatay. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin.
yaoy nilipat ng madla, may pang-akit na pangbihira. Langit ng walhati ay iniwang kusa, at sa Kalbaryo ay dinusta. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Krus na nabahiran ng banal na dugo, kaakit-akit ang anyo. Sa iyo namatay at masihayo, ang sasala ko ay umako. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Krus niya ay lagi ng karapat-dapat sa sino mang magtatapat. Sa huli biyayang kanyang binusilat, ay tahanang sakdal dilag. Ang krus ay aking mamahalin, hanggang tagumpay ko'y tamuhin. Ang buhay sa krus ihahain, nang sa wakas putong tanggapin. Hallelujah, praise the Lord. Yes, purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon, the old rugged cross na punong-puno ng mensaheng hatid sa bawat isa sa atin. Yes, added comment mula sa Kapatid na Melita Salazar, Bishop, ingat po kayo sa biyahe ninyo. Maraming salamat po. Ito mo niyo pa ng panalangin sa Tagalog po, Bishop. Hallelujah at praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. At kung gawin natin kaya na kung saan ay sa araw na ito ay sabay-sabay tayo na kung saan ay mag-video coverage na inaawit natin ng mga awiting imno na merong kinalaman itong Holy Week na ito at atin pong i-share sa mundo ng Facebook. Hallelujah na makaabot po ang mensahe ng Panginoon. Yes, indeed, amen. Mula sa kapatid na Melita Celestia, hallelujah, praise the Lord. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang nagpapalang po sa body sa ating mula episode 1025. Tungo sa marami pang episodes, ating mga harapin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga. May mga pagkakataon na kung saan ay lumalampas dahil sa ilang mga kadahilanan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos at pagpalain po tayong lahat at mga churches na kung saan magdiriwang ng Holy Week at Easter sa kapanahunan na ito.
Hallelujah, praise the Lord. Sa buong araw na ito, pagpalain ng Panginoon, gayon din ang buong magdamag sa ating pagtulong. At gayon din sa darating na panibago umaga upang pasinayaan natin ang Monday, Thursday. Pagpalain tayo lahat ang ating Panginoon, gayon din ang Good Friday at Easter service. At sa muling pagkikita, babay po sa bawat isa. Shalom sa bawat isa ating purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.